Hello mga boss, good day po sa inyo lahat and welcome back to my channel. And for today's episode, andito naman tayo sa fish pan number 2. So, nag-inspection po tayo ngayon dahil nasa mga 2 months na po itong fish pan na to. And kagabi tiningnan po natin yung mga banami. So, malalaki na, and itong area na to ay target po natin na mag-harvest is nasa mga 3 months. So, itong area na to ay wala tayong nilagay na bangus dahil sa capacity po na in order po natin ay hindi po umabot. So, wala pong similya ng fingerlings tayo nakuha, kaya hindi po tayo naglagay ng bangus sa area na to. So, mga boss, by the way, kung sino man yung bago sa channel ko and kung gusto mong updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko, please consider to subscribe para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko about sa farming, trading, construction, and travel. So, ang content ko ay iba't iba para naman makapag-explore tayo ng kahit anong mga content na possible useful din sa ating tenga na marinig. So, ngayon, ito ay nasa 2 months na. So, by 2 weeks, siguro mag-sampling na po tayo para matingnan po natin yung sizing ng banami at para din malaman natin na kung ilang grams na yung banami natin. So, kung umabot na sa limit niya, mag-schedule po tayo ng harvest. Pero kung hindi pa umabot, so may extend po tayo hanggang sa 3 months. So, nasa 3 months po yung maximum capacity po natin sa farming po ng banami, kasi nasa type po tayo na hindi po tayo naka bioflak technology. So, local system po yung ginamit natin, which is yung pagpapalumot at saka backup ng pagpakain ng crack corn. So, yun yung sistema po natin dito sa ating fish pan, sa fish pan 1 and fish pan 2 and fish pan 3. So, yun po ang ginagamit po natin na sistema. Hindi pa tayo nag-adapt sa massive production. So, hopefully soon, kung kumita-kita na ng konti at possible po tayo na mag-convert po ng fish pan na gagamit po tayo ng bioflak technology or yung super intensive, yung gagamit po tayo ng paddle wheel. So, yun yung isa sa target po natin para makapag-produce po tayo ng maraming banami. So, ngayon dito muna tayo sa local system sa pag-farming ng banami. So, troll lumot. So, yan. So, ito nakikita nyo, yan po ay lablab. So, yan po ang lumot na tinatawag na lablab. So, nakikita nyo, konti lang yung lumulutang, yung iba kasi nasa ilalim. So, yung mga lumot na yan ay nagsa-start po yan sa ilalim ng lupa, at saka pag mainit ang panahon at saka may another lumot naman, lumulutang ng kusa po yan. So, yan. So, sa nakikita nyo yan, yung lumot na yan ay nandito sa gilid dahil po yan sa sa mahangin. So, napunta po yung lumot na yan dito dahil sa alon po. So, yung hangin po yung
nagpapaalon, kaya yan napadpad po dito. So kung nakita nyo yung video sa fish pan number 3, napakadami pong lumot doon. So yung fish pan number 3, yun po yung fish pan na nalagyan po natin ng bangos na similya. So actually mga boss, itong fish pan number 2 and fish pan number 3, magkasabay po itong nilagyan natin ng similya. So ito lang yung fish pan number 2 ang hindi po natin nalagyan ng bangus dahil wala pong similya tayong nakuha. So kulang yung similya po na nakuha natin sa fish pan number 3. So kaya itong fish pan number 2 hindi na natin na lagyan ng bangus. Yung fish pan number 3 ang nalagyan po natin ng bangus ng around 2,700 pieces po. So yun lang mga boss, and thank you so much sa inyong panood sa video na to, and see you sa next episode, and kita-kita po tayo sa pag-harvest po dito. So after 3 months siguro mga boss, and target pa natin na mag-harvest. And bye bye mga boss.